Alam mo yung Missionary of the Sacred Heart? Ano yata? High school camp. Basta ganun yung kanya eh. Yung samahan nilang mga padres. Pupunta kami sa simbahan. Camping tayo na ilang buwan. Yung parang mga bagong pare ata yun. Basta may misa na sa mga bagong pare. Sa mga ganun. Nakalimutan ko yung fourth year pa ako. Balik talaga. Nakakahag. Balik. Pwede ilagay dito. Magkakasama na nga sina Kyra at Yong at iba pa mga teen housemates sa villa. Sana nga ay maging magkakabarkada sila sa mga susunod na araw. At kayo naman mga kapamilya, kung gusto nyo makipagbarkada sa ibang mga taga-suporta ng PBB, sumali na kayo sa aming official fan page ng PBB sa www.facebook.com/PBBTeenClash2010. Okay? Ngayon naman ay kikilalanin natin ang mga teen housemates na natutuloy or tutuloy na sa apartment. Ngayon naman ay uumpisa natin sa teen housemate na maaaring makaklash ng mga teen sa villa dahil kaya nagmula siya sa isang political clan. Panoorin niyo. Mula sa isang prominenteng pamilya, isinilang na may taglay na isang controversial na pangalan, si Romeo. Lumaking maginhawa ang buhay dahil sa malaking angkan ng mga politikong kanyang kinabibilangan kaya't mula pagkabata. Malaki na rin ang responsibilidad sa mga balikat niya ay nakaatang. Iniingatan na ang pangalan nila ay hindi madungisan. Dating sa Maynila naninirahan kasamang ina subalit kinailangang lumipat sa Dipolog para makasama at maging malapit naman sa kanyang ama. Dito niya naranasan ang mamanmanan ng mga bodyguard para sa kaligtasan. Kahit saan siya ay minamanmanan. Iba man ang mundong ginagalawan, siya'y may tuturing na isang normal na batang tulad rin ng karamihan. Nangangarap na makilala. Hindi lamang dahil sa pangalang taglay niya, nais niyang ipakita na siya'y natatani at iba. Making a name for himself, siya ang political son ng Dipolog, Romeo. Mga kapamilya, salubungin natin ang political son ng Dipolog, Romeo Halasos! Come here, come down. Matangkad si Romeo. Sige, go ahead. What's your height? Welcome. 5'9" yata or 5'10". 5'9", 5'10". Si Romeo also known as Spots. Okay. Lumaki si Romeo, balita namin na lagi may kasamang bodyguard. Siyempre, bilang isang teenager, mahirap yun na lagi may nakabantay sa'yo. Oo, hindi normal yun. How are you able to handle it? Okay lang, susunod ko na lang. Tinatakasan ko. Ay! Lagot ka, nabuking ka. Nabuking ka na ngayon. Oh, tingnan natin kung makakatakas ka kay Kuya. Naku, Bianca, ipasok mo na siya. Come on, Romeo. Let's go in. Ako, dito wala kang bodyguard sa loob ng body kuya. Pero, lahat ng housemate pupunta palayo. O, dito tayo. Pero ang mga camera ni Kuya, nakabantay sa'yo, Romeo, ha? So, good luck and I hope you enjoy Kuya's house. Bye! Oh, ang cute ni Romeo. Peace daw. Sino ang mga kasama ni Romeo? Tony? Eto na, Bianca, dahil mula kay Romeo, pupunta naman tayo sa isang teen housemate na hindi nabigyan ng pagkakataon na maging close sa kanyang ama. Kung bakit, panoorin nyo. Madalas tahimik kaya na pagkakamalang suplada ang Cebuanang housemate na si Rebecca. Simple kung tingnan at hindi akalaing siya'y malaprinsesa dahil ang kanila ay may-ari ng isang malaking shipping business sa probinsya. Saganang buhay ang nakagisnan pero noong nakaraang buwan lang ay isang dagok ang kanyang naranasan nang sumakabilang buhay ang kanyang pinakamamahal na ama. Sa kabila ng pinagdadaanan, nanatili siyang masiyahin at palaban. Natutunan niyang lahat ng gusto at pangarap ay dapat pagsikapan. Nagsimula sa pagbili ng sariling gitara para pagbigyan ang hilig niya sa musika. Walang problema o estado sa buhay ang pipigil sa Eros Wonder ng Cebu, Rebecca.
t-shirt niya may Becca Love Cebu. Mhm. Pero alam nyo, mga kapamilya, sa ngalan po ni Kuya at sa lahat sa amin dito na bumubuo ng Pinoy Big Brother, nakikiramay kami sa pagdadalamhati ng iyong pamilya dahil sa kalagitnaan po ng final screening ng PBB, yumao po ang kanyang pinakamamahal na ama. At pinagpatuloy niya ang PBB dahil papasok siya ngayon bilang isang teen housemate. Paano mo ngayon na-handle ang mga sitwasyon sa loob ng bahay ni Kuya na may pinagdadaanan ka? I'll just try to get like, just be happy, and then of course I'll just pray for my dad inside, and then just always Okay, be strong, ha? Be strong. Kakayanin mo lahat yan. Ipag-pray ka namin. Sige, Mariel, ipasok mo na siya sa Yes, saali ka na with Ate Mariel. Alam mo, magagamit mo talaga yung pag-stay mo sa loob ng bahay ni Kuya para medyo mag-move on ka sa pinagdadaanan mo, okay? Alright, I hope you enjoy. Go ahead. Sino ba ba ang mga kikilalanin natin? Tony? Nako, eto na, Mariel, dahil ang susunod nating teen housemate ay maraming tagahangang boys dahil sa kanyang angking ganda. Tignan nga natin, watch this. Nagliliwanag talaga ang paligid sa tuwing mapapadaan ang pretty housemate na si Yen. Ligawin at habulin siya ng mga boys at padalas na kinaiinggitan ng ilang kaklase sa eskwelahan dahil sa angking ganda. Dahil dito ay naranasan niya ang ibuli ng mga kaaway. Tinatawag na maarte at suplada ng mga taong hindi siya nauunawaan. Pamilya ni Yen ang kanyang sandigan, lalo pat sinusuportahan siya nito sa lahat ng kanyang gusto. Hindi imposibleng balang araw ay magkaroon siya ng maraming tagahanga dahil pangarap ni Yen ang maging isang tanyag na artista. Dahil sa kagustuhang ito ay kinailangan niyang tumigil muna sa pag-aaral ng HRM para subukan ang swerte sa pagiging star. Magkakaroon na ng big break ang Little Miss Sunshine ng Nueva Ecija. Yen! Here she is. We call her Little Miss Sunshine ng Nueva Ecija. Siya si Yen Santos. Hi, Yen. Naku, ang taas ng heels ni Yen. Madaming nagpilian ng mga lalaki dito. Oh, di ba? Maganda kasi talaga itong si Yen. Oh, eto na kasi ang balita nga namin dahil maganda ka, marami daw naiinggit at naninira sa'yo. Ngayon, papasok ka sa bahay ni Kuya bilang isang teen housemate. Meron ka bang mensahe sa mga lahat ng nakaklash mo noon at hindi naniniwala sa'yo? Sa lahat po ng nagsabi sa akin noon, hindi po ako galit sa inyo. Patutunayan ko po na hindi totoo lahat yon at suportahan nyo na lang po ako. Thank you! Tignan natin kung susuportahan ka nila. Bianca, go! Come on, Yen. Talagang Little Miss Sunshine si Yen. Pero malamig ang kamay ni Yen. Kinakabahan ka ba? Medyo daw. Don't worry, aalagaan ka ng mga kasama sa loob ng bahay ni Kuya. Keep a positive attitude, Yen. Good luck! Ayan na, nasa loob na si Yen. Tony, ano pa bang mangyayari tonight? Marami pang mangyayari, Bianca, dahil nakilala na nga natin ang tatlong teen housemates na tutuloy sa apartment. Sino pa nga kaya ang 5? Iba't ibang emosyonal na kwento mula sa kabataan galing sa Mandaluyong, Davao at Parañaque sa pagbabalik pa rin ng Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010.